Ayan po, no? Ayan po yung mga, ano, mga sinungaling. O, kaya nga sinungaling saldi ko. Ayan po yung mga katangahan po ng mga DDS. No, napaniniwalaan na lang nila, basta anti-PBBM, anti-government, kahit napaka-illogical. Ayun ko, tanga. Ang media kasi headline, lagi, headline lang. And then they give a platform sa mga sinungaling. O kasi intriga eh. Di ba? Intriga yun eh. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa ano, sa statement nga po ni Paulo Duterte, na minsan na nga nagagawa ng House Bill o ng House Resolution. Bobo pa. Di ba? Minsan na nga nagagawa, di ba? O minsan na lang gagawa ng House Bill, tanga pa. Sayang ang sweldo. Di ba? Sayang ang sweldo. Oh. So yun, no? So thank you mga kababayan. No? So actually may last topic pa ako. So pag-usapan natin itong huling topic natin. May last topic pa ako. Last na lang to. Okay, ito. Saglit na lang to. Para saktong 1 hour tayo. Oh, may 7 minutes pa ako. Ayan. So Delia Rosario, hello po. Kay Becca, kay Mel Alarcon, kay Faye Novio, kay Mr. X, hello po, no? Yan. Kay Albondi, hello po kay Becca Marquez. Yan. So mga kababayan, ito, no? Alam nyo, ang nakakatawa kasi dito, bahigit isang linggo na pong hindi pumapasok si pangalan nito? Si Bato. Wala na naman ngayon, di ba? Tama ba? Di ba may session ngayon? Wala na naman po si Bato. So isang linggo na po siyang absent. Dapat mga kababayan, dapat fair. Dapat no work, no pay. Yun naman pala, no? Kasi napahiya pala siya sa Supreme Court. Pawawang Bato, no? Tingnan niyo to. So ito galing tong bilyonaryo. Sabi dito, the Supreme Court on Tuesday. So no Tuesday pa pala to kahapon. Diba rejected Senator Bato de la Rosa request, no? Very urgent attempt to compel Ombudsman Crispin Remulla to hand over what he claimed was an international criminal court arrest warrant against the senator. So ngayon nalaman na po natin itong urgent attempt nga po ni Bato sa Supreme Court. So ang gusto pala ni Bato mga kababayan, ilabas po ni Boyong Remulla agad-agad yung arrest warrant niya galing Interpol or galing ICC. Oh. So sabi ng Supreme Court, hindi pwede. Hindi pwede. Oh. So pahiya. So mga kababayan, lalo pa magtatago si Bato nito kasi merong 10 days. Merong 10 araw para sumagot si Bato at saka si Boyong Remulla dito nga po sa affidavit ni Bato. So 10 days po 'yon. Paano pag ang ginawa dito ni Remulla nag-MR pa? Nag-motion pa di another 10 days na naman. So isang buwan po natin hindi makikita si Bato. So malinaw, buong November hanggang December 15, bago po mag-December break, hindi po natin makikita si Bato. Di ba? So actually may balita dito Ito, panoorin natin itong balita. From Bombo Radio. Oh. Ito yung nakita kong video kasi hindi nakaka-copyright yan Yeah. Panoorin natin to. Hain umano ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ng motion for reconsideration sa Korte. Okay, tama. So malinaw na. 10 days ulit ito. Ang nag-file na pala ng MR dito si Bato. So ibig sabihin nun, 10 days pa natin hindi makikita si Bato. 10 days pa.
Maghahain umano ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ito'y matapos na ibasura ng kataas-taasang hukuman ng hirit nila na dapat obligahin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na ipakita at isumiti umano ang hawak nito na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa senador. Ayon sa abogado ng mambabatas na si Attorney Israelito Torion na bilang abogado at opisyal ng korte, Si Toron pala ito eh. Si Toron pala. ay dapat na ipaliwanag ni Remulla kung bakit ito ay may kopya ng umano'y warrant mula sa International Criminal Court. Ilan sa mga kini-question na dapat sagutin umano ni Remulla ay kung kaninong otoridad ito nakakuha ng kopya ng nasabing warrant. Pagugunitang inanunsyo ni Remulla na mayroon itong kopya ng warrant of arrest laban sa senador na nakalagay sa kanyang cellphone. Si De La Rosa ay dating pinuno ng pambansang pulisya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa Ngayon mga babayan, isa lang po na patunayan natin dito. Nakala ko ba ang gusto ni Bato, di ba Bisaya yun, di ba? O, sasabi ni Bato, nung tinatanong si Bato dati, Senator Bato, ano masasabi nyo nga dito sa sa sinabi ni Trillanes na huli ka ng ICC? O, ano sabi ni Bato? Come on, Trillanes! Bisaya, come on, Trillanes, make money! Come on, Trillanes, make money! Sabi niya ganyan. Ulihin mo na ako ngayon, Trillanes, make money! Tapos kayo magtatago. No kaya yun? Di ba? So ngayon, malinaw po mga kababayan, na talagang si Bato, binubullshit lang po talaga tayo nito. Akala ko matapang to. Akala ko ba willing kang samahan si Digong sa ICC? Tapos ganyan, iwan naman si Tatay Digong. Oh. Iwanan mo si Tatay Digong doon, dalawa kayo gumawa niyan. Di ba? sa bahagi ng Ang sabi pa naman ng sabi pa naman ni DILG John Vic Remulla. Oh, kung paano namin hinuli si Digong, ganoon din namin huliin si Bato. Lalo kinabahan si Bato no? Sabi ni sabi ni John Vic yun kung paano naman hinuli si Digong, ganoon din namin huliin si Bato. Come on, bring it on pala, no? Come on, bring it on, Big Maddy. Ang itsura ni Bato ngayon, no? Alam yan, laka-laka ng katawan, takot pala. Netherlands dahil sa crimes against humanity na isinampa laban sa kanya at yan ay mula sa kampanya laban sa illegal na droga. For the most trusted. Di ba? So ngayon mababahan, no? So actually, no? Kasi ito yung gusto kong sabihin dito Ito yung binabanggit ko lagi Di ba? Actually, paulit na nga ako So, tayo naman po, naniniwala naman po tayo na mayroong due process. Hello po, White Tiger, hello po, no? Ako po naniniwala po tayo may due process. Di ba? At kahit gano'n pa kasama yung tao, dapat po talaga is makuha niya yung privilege ng due process. Basic human rights po yun, mga kababayan. Pero ang tanong ngayon natin dito, parang ang hirap ibigay po kay Bato yung due process po na yan. Parang ang hirap din pong ibigay kay Bato yung human rights po na yan. Kasi nga po, in the first place, 'di ba? Ayan po yung nilabag nila Walang due process, walang human rights Alam niyo mga kababayan, no? Ito yung hindi ko makuha sa mga bobong mga DDS Na, deserve naman nilang mamatay. Kasi adik yung mga yan. Sige nga, ikaw nga, kung tatay mo nga namatay nung tukhang tapos hindi adik, ko lang kung magiging DDS ka pa rin nga hanggang ngayon. Di ba? Tama, di ba? Mga adik na yan, kailangan mamatay niyan. Paano mo malalamang adik kung pinatay mo na? So ngayon, ang nakakatuwa kasi ngayon dito, no, talagang gumawa talaga ng legal remedy itong si Bato para pumabor po sa kanya yung batas. Pero good job. Well, ako medyo hindi naman ako masyadong believe sa batch ng Supreme Court ngayon. Pero dito good job sila dito. No, kala ko spoiled din yung si Bato Kala ko pagbibigyan pa ninyo Di ba? Pero ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, hanggang kailan ka ganyan ba to?
Hanggang kailan ka magtatago? Come on, Brigiton, Big Mighty. Hanggang kailan ka magtatago? Ay, nang tanong dito. Ano yan, habang buhay kang ganyan? Oh. At saka mga kababayan, di ba? Kahit anong pigil po ni Bato, lalabas at lalabas po yung arrest warrant niya. Kahit anong gawin niya, lalabas at lalabas yung arrest warrant niya. Kasi, in the first place, hindi po talaga magagawa ni Digong ang pumatay ng tao mag-isa. Di ba? Sa tingin niyo ba magagawa ba ni Digong panang pumatay ng tao? Magagawa ba ni Digong na pumatay ng libo-libong tao nang wala siyang kasabwat? Eh, ang problema dito ni Bato, siya yung unang-unang kasabwat. Oh, panagutan mo yan, Bato. Hindi pwedeng, putang, para naman tayong hindi lalaki yan eh. Di ba? Mukha ka nang itlog eh, di ba? Tapos, duwag ka pa. Oh. Wag siya magtago kung innocent siya. Ang problema kasi, Ma'am Annalyn, ang problema kasi, kung haharapin niya tong kaso, makukulong po siya sa dahig. Ayun ang problema niya, makukulong po siya sa dahig. Oh. Habang dinidinig po yung kaso niya, makukulong po siya. Walang piyansa. So, yun ang problema niya. Di ba? So, yun mga babayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Bato? So, ano ba sa tingin nyo to? Lalo natin napatunayan na itong si Bato, duwag talaga. Malaki lang yung katawan. Di ba? Yan na. So, thank you mga kababayan. So, sa mga nakasama po natin mula simula hanggang matapos. So, pasensya na, no, kung medyo alanganin ako ngayon kasi medyo, alam niyo naman, mayroon tayong iniindang sakit eh. Yan na. So, bawi po tayo baka sunod na araw. So, after nito, sinyolo po ng alas 6. Alas 6 na pala! Overtime na pala ako. Yun. So, thank you mga kababayan, no? Mga kabirahan. Maraming salamat sa inyo lahat. Ituloy nyo lang po yung panonood, no? Lipat po tayo kay Nyolo. Oo. Pagkatapos po ng davisin po natin. So, kay Mr. X, kay Ardian, kay Annalyn Ando, kay Becca Marquez, kay Shiro Sansaki, hello po. Kay Mel Alarcon, hello po. Kay Rochelle. Si Rochelle, nandito si Rochelle, talaga, oo. Oh, pag nagla-live ako sa channel ko, wala si Rochelle. Pero pag nandito siya, di ba? Oh. So, hello po, no, kay, sino pa ba nandyan? Si Mel Alarcon, hello po. Tapos, sino pa ba? Si Celia Rosario, Annalyn Ando, yan. So, thank you mga babayan. Salamat po, no? Salamat. Yan, no? Yung Rochelle. Hello po. Salamat po.